Aminado. Aminado po itong magjowa na sina Denise at Felix na madalas silang magtalo. Inaamin nila. Parang ikaw rin ba? Nakarelate ka, no? Ayan, pero sabi nitong si Felix, grabe raw kasi kung magselos naman itong jowa niya, itong kasintahan niya, na si Denise. Dumating pa nga raw sa punto na kung ano-ano na lang daw ang mga pinupuna ng girlfriend niya sa kanya. Kaya kausapin na nga po natin mula sa Bukawe, Bulacan. Batiin na muna natin ng Merry Christmas itong dalawang ito, si Felix and Denise. Felix, magandang tanghali sa iyo. Merry Christmas. Magandang tanghali po. Merry Christmas din. Yan, alam mo, parang hindi pampasko yung tono ng boses mo. O dahil ba to dito sa sinasabi mo na madalas kayong magtalo nitong si Denise? Makangarit po. Nako, gaano na ba kayo katagal na mag-on ni Denise? Mga 1 year na din po. Matagal-tagal na, ano? O, kailan ba nag-umpisa na sa tingin mo medyo nagiging madalas na yung mga komprontasyon, mga pagtatanong at hindi na sweet ang inyong naging sour na ang inyong pagiging magjowa nitong si Denise? Nung parang sa trabaho ko po, medyo na-busy din. Tapos, yun nga po, medyo nangihinala na po siya sa akin na baka medyo selosa po kasi yung taong yun. Ayun, simula po nun. Bakit? Kailan ka lang ba, ano ba yon? Iba pa yung trabaho mo dati o wala kang trabaho noong nag-umpisa yung relationship nyo? Wala pa naman. Wala pang trabaho? Noon. Ngayon, nagkatrabaho, syempre may mga nakakahalubilo kang ibang tao, naging selosa na. Ha? Oo, sige. Alam mo na, sa kabilang linya naman na rin natin, itong si Denise. Kaya tatanungin ko na, Denise, magandang tanghali sa'yo. Merry Christmas. Hello po, magandang tanghali po. Merry Christmas din. Bagaman hindi merry ang Christmas ng kwento ninyo, dahil may problema kayo ngayon nitong si Felix, madalas ka raw nagseselos at madalas kayo na nagtatalo. Ang tanong ko muna, Denise, gwapo ba si Felix? Opo. Sinong kahawig na artista ni Felix? Will Ashley po. Sino? Sino Si yun? Will Ashley po. Yung sa PBB po. Yung Celebrity Editor. Okay. Ganun ang datingan nitong si Felix. Ayan. Pero, sabi niyo, hindi ka naman daw ganyan dati. Nito lang nagtrabaho siya. Legit ba yung mga pagtatalo ninyo, yung mga pagseselos mo? O dahil lang may iba na siya nakakahalubilo? Nung nagkatrabaho po kasi siya, nag-iba na po kasi yung pakikitungo niya sa akin. Since nasa BPO rin po kasi siya, ang dami ko rin po kasi mga naririnig na mga balita na uso-uso po kasi doon yung parang mga cheat-cheat. Siyempre sa akin, sa pagiging part ng babae, hindi ko rin naman po maiwasan na hindi mag-isip na baka may ganun din siyang gawin. Kahit may tiwala naman po ako sa kanya, siyempre yung mga tao sa paligid. Tapos, yun nga po, isa pa sa naging dahilan na nagbago rin kasi yung pakikitungo niya sa akin after niyang magtatrabaho. Bakit kaya? Baka naman, syempre, iba yung oras ng trabaho niya kumpara dati. Pwede rin naman po yun. Naiintindihan ko rin naman po na siyempre magkaiba nga po yung pasok niya panggabi, pag-uwi. Ang hinahanap ko lang naman po sa part ko, kumbaga kahit paano naman, magbigay rin naman siya ng oras para sa akin. Ang nangyayari kasi po parang ako pa yung nag-i-initiate para lang magkaroon kami ng communication. Siyempre bilang babae, hahanapin mo rin po yung kahit paano yung kalinga, di ba, ng partner mo. So Denise, ikaw ba meron ding trabaho? Sa ngayon po, meron naman po. Oo, ayan. Tapos, hindi nagsaswak yung vacant time ninyo? Opo. Ganun ba yun? Po. Yes. Anong oras ba ang trabaho nitong si Felix?
Hindi alam Yung 10 p.m. po yung pasok niya. Paano? Usually po kasi panggabi yung pasok niya, mga 9 p.m. to 10 p.m. po minsan yung start ng pasok niya, tapos umaga na. Umaga na tapos, syempre, pagkatapos nun, magpapahinga. Ikaw Yes naman, po. ang trabaho mo, Denise, ay mag-uumpisa ng umaga naman. Opo. Sales lady po kasi ako sa isang mall. Oo, umpisa ka ng umaga, paiba-iba rin yan no? Merong mag-uumpisa naman ng tanghali Opo. sa closing. Pero usually po, nasa morning talaga yung shift ko. Oo, medyo nahihirapan nga na magtagpo. Tapos sa trabaho mo, hindi ka rin basta makahawak din ng cellphone. Opo, kapag break time. Pero naglalaan naman po ako ng oras. Kumbaga talaga pinipil ko kahit paano na magkaroon kami ng communication o makumusta ko siya. Yan, okay, sige. Nakikinig sa kabilang linya itong si Felix. Felix, parang kinukulang Hello pa raw po. ng effort na makausap man lang, makumusta itong si Denise. Oo. Ano ko kasi since medyo bago-bago din po ako sa trabaho. Medyo naghahalo-halo yung workload po. Ayun, medyo stressful din po kasi yung trabaho. Then, after ko din naman po mag-work, before, nag-update din naman po ako sa kanya. Okay naman po kami. Tapos parang minsan, ayun nga po, biglang nag-aaway po kami about sa ganan. About saan? Pinagseset kami po, ganyan. Ano usually yung pinag-aawayan ninyo? Yun po sa mga katrabaho po, baka daw po may ano na ako, ganan. Kaya medyo hindi na daw po ako nakikipag-usap sa kanya. Baka daw po ako kinakausap din. Pero ikaw naman, sinatsaga mo na pagpaliwanagan itong si Denise o tinutulugan mo na lang? Ha? Talagang marami lang din po talaga siyang nasasabi. Katulad Okay, ng, yan, oo, kasi dito, no, sabi mo nga, dumating na sa punto na kung ano-ano na yung mga ipinupuna o sinasabi nitong girlfriend mong si Denise sa'yo. Ano-ano ba to? Na parang napapagod ka na rin? Parang ano po, kasi nga, sasabayan pa po ng adbaw. Galing nga po trabaho, pagod. Tapos, imbis na kamustahin po ako, ganyan. Tapos parang nawawalan po ako ng gana pala nung kausapin siya. Yun po, nasasabihan ko rin po siya ng mga salitang hindi dapat na mali, ganun. Pero sabi ni Denise, kasi kapag ka hindi niya ginawa yun, hindi ka na rin niya nakakausap. Oo. So, paano yun? Ano rin naman, minsan po ganun, pero madalas naman po nakipag-usap din naman po ako ng maayos sa kanya. Kapag ano? Pag may oras din po talaga ako, minsan po mahaba din po pahinga ko gawa ng madaling araw din trabaho ko. So, ilang buwan na itong hindi nyo pagkakaintindihan na ito? Sabi mo nga, 1 year na rin kayo nitong si Denise. Mga siguro, mga 3 buwan na din. Okay. Sa 3 buwan na yan, I'm guessing meron naman mga pagkakataon na kayo ay nagiging sweet pa rin sa isa't isa. Kasi kung tuloy-tuloy yan, 'di ba, na hindi na kayo nag-uusap ng maayos, hindi na kayo kumbaga lamang na yung mga tampuhan, yung mga iringan, 'di ba? Baka nagkasawaan na kayo in less than 3 months time. Meron naman kayong mga pagkakataon na magkasundo kayo tuwing anong araw lang yun na dumarating kapag ka day off mo at day off niya? Pero nga po pag nagpapahinga din, may time na sweet kami sa isa't isa pag day off ko. Yun, nakakabawi-bawi ka. Sabi mo kasi kanina, meron namang mga pagkakataon na hindi ka sumasagot doon sa mga pagtatampo niya or sinasagot mo ng maayos. 'Di ba? Siguro ito yung mga araw na ikaw ay nakapahinga ng tama sa oras. Yun ba yun? Mas mahaba pasensya mo. Denise,
Yes po. Oo. Sabi nga kasi nitong si Felix kung ano-ano raw yung mga ibinabato mo rin na mga statement sa kanya. Katulad nga kanina, may binanggit ka sa amin, may mga naririnig ka kamo, 'di ba? Na mga sinasabi sa iyo ng ibang tao na doon sa trabaho nitong si Felix meron yung mga nagkakaroon mga cheating incidents, 'di ba? Opo. Mm. Ah, pero ikaw ba meron ng napatunayan, naramdaman mo ba talaga na nagchi-cheat itong si Felix sa'yo o just because hindi lang kayo nakakapag-usap ng katulad ng dati kaya ka nagdududa? Yung sa pangalawa po, parang siguro na nahati na nga rin po talaga yung oras niya, yung attention. Mm. Kaya yung time na binibigay niya sa akin before, yun yung hinahanap-hanap ko sa kanya ngayon. Ngayon din yung nagbago. Yung sa yung talagang proof naman po na nakita ko siyang nag-cheat, Mm. wala naman talaga. Pero may mga picture-picture na nakikita ko, may mga kasama rin siya, mga babae, siguro sa grupo, sa atin niya. Pero yung mga kwento-kwento kasi, may mga nababasa ako, may mga naririnig din. Mm. Nauso talaga yung mga cheating kapag nasa BPO ka talaga. Mm. Pero alam mo naman, dati kapag ka nanonood naman din ako ng mga pelikula, sa mga lumang pelikulang Pilipino, oo, ang nai-involve naman sa mga cheating, sa mga pelikula to hindi naman papasok sa pelikula kung walang bahid ng katotohanan, yung galing naman sa trabaho mo, 'di ba? Sa pagiging sales lady, 'di ba? Nadidiskartihan ng DOM, 'di ba? Oo, na nasa sales talk, imbis na sila yung maka-sales talk, aba yung mga chick boy din ang nakaka-sales talk sa mga sales lady. O ano naman masasabi mo doon? Actually, sa amin sa trabaho po namin, wala pong ganyang senaryo. Oo. Ayan, pero 'di ba, kung ilalagay natin sa ganun kahit anong trabaho, actually pwedeng mag-cheat. 'Di ba? Pwedeng mag-cheat 'yan. Oo nga lang kung wala ka naman nakikita, baka naman Denise o yung kasasabi mo rin, ang kasasabi kay Felix, baka mapagod nga ito. Baka ang problema nyo lang ay yung timing ba? Kung kailan kayo magko-communicate. Baka yun lang ang problema O dapat sa napag-usapan nyo na ba yan, Denise? O sa ganitong oras magme-message ako. You see to it na magre-reply ka naman. 'Di ba? Gising ka niyan. O kahit papano, baka nagla-lunch ka niyan. O, 'di ba? Yung mga ganoong arrangement. Actually po, kapag may free time talaga ako, or pinipilit ko po kasi talaga kung kaya ko naman na time to time, makapag-message ako sa kanya, pinipilit ko naman po talaga. Oo, hindi. Yan yung free time mo. Yan yung free time mo. Syempre, you have to consider yung free time din niya. Sabi mo nga, saliwa yung oras ninyo nitong si Felix. Kino-consider mo ba yon? O nagtatampo ka doon sa mga oras na natural, hindi siya makakasagot dahil nagpapahinga? O kaya, nasa trabaho. Bawal din ang phone sa trabaho. Naiintindihan ko naman po yung ganong part na nasa trabaho siya or nagpapahinga po. Kaya lang kasi talaga may mga times na ako yung laging nag-i-initiate para magkaroon kami ng communication. Kaya nga po pinipilit ko siya and mawala na rin yung worry ko na tungkol din sa trabaho niya. Kaya sinasabihan ko siya na mag-resign na lang at lumipat ng ibang trabaho. Yun, oo. Pero alam mo naman na mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Naiintindihan ko naman po. Ayan, pero dahil sa nahihirapan ka na rin, nagsasuffer ang relationship ninyo, ay baka option mo na nga rin yan na nasasabi dito kay Felix. Okay, Felix, ito yung pagkakataon para kausapin mo nga itong si Denise. Ikaw ba ay open dun sa usapin na magre-resign ka sa trabaho, maghahanap ka ng panibago? Kung saan mababawasan ang pagseselos nitong si Denise? Matagal ko naman na po nasabi sa kanya. Na matagal ko na explain sa kanya na hindi ko kaya mag-resign dahil ito magandang trabaho na to, ganyan. Para din naman sa kinabukasan. Explain ko na, pero sometimes hindi niya pa rin naiintindihan. Pero ayun nga, para sa akin, bilang isang lalaking nagmamahal lang,
siyempre mag-a-adjust din ako ng time. Mas i-adjust ko yung time ko para sa kanya. Ayusin ko na yung time management ko para sa kanya. Para mas maging open kami sa isa't isa at mas mabawasan yung pagtatalo namin dalawa. Oh, para mabawasan yung agam-agam. Okay, sige. Oh, dahil inumpisan mo na yan, Felix, kausapin mo na, rektahin mo na itong si Denise. Para ngayon namang araw ng Pasko, 'di ba? Kaysa nagtataasan tayo ng kilay, bakit naman hindi natin 'di ba? Bakit hindi tayo magyakapan na lang bilang mga tao naman na mga nagmamahalan? Nagkatampuhan lang. Oh, Denise, may sasabihin sa'yo si Felix. Baka maaayos yung oras ng communication ninyo para wala ng tampuhan, selosan, at wala na yung option na umalis ka na dyan sa trabaho mong yan. Nag-e-enjoy naman pala si Felix sa ginagawa niya, 'di ba? Doon sa trabaho niya. Okay, Felix, go ahead. Unang-una, mahal, Merry Christmas ulit. Ito yung pagsubok lang naman to, kaya natin lampasan to. Mahal na mahal kita, sana mas maging open tayo sa isa't isa. Pasensya na kung may time talaga na hindi ko napapakita sa iyo o napaparamdam sa iyo na mahal kita. Pero lagi mong tandaan na mahal kita. Yun lang. Denise? Hello, mahal. Merry Christmas din. Pasensya ka na kung masyado na ako nagiging selosa. Pero susubukan ko na maging mas understanding pa sa trabaho mo. At pipilitin ko na rin na mas unawain pa yung mga oras na hindi ka nakikipag or na wala tayong malinaw na communication. Mahal na mahal din kita. Denise, ito na rin yung chance mo siguro. Naayusin nyo. Dito nyo naayusin. Anong oras ka ba, Pwede? Anong oras mo maipapangako na sasagutin mo naman yung message ko? Sabihan mo naman ako, Felix, na kumain na ako kasi nagugutom ako Hindi mo na ako kinukumusta Yan yung mga ganyan. Sabihin mo na anong oras ba tayo? Yan yung mga ganyan. Go ahead. Kung sa oras, mas hindi na ako maghahanap pa ng oras para dun sa mga sagot mo sa message ko. Siguro mas lalaliman ko na lang na yung pag-unawa sa lahat ng bagay para maiwasan na rin natin yung mga misunderstanding and yung mga miscommunications at saka para maging mas peaceful yung relasyon natin. Felix? Sige. Ang sweet naman ang sagot mo. Anong sabi mo? Sige. Felix? Wala na rin po akong pero Kala ko nakatulog ka na, Felix. Nag-duty ka pa ba kagabi? opo, din ako. Oo. Nagkita ba kayo nitong si Denise para naman mabati mo ng personal? Makikita pa lang din naman po. Kailan ba kayo magse-celebrate ng Pasko? Mamaya din po agad. Mamaya? Promise yan? Opo. Nakaplano ba kayo ni Denise doon? O eto na. Mag-e-effort na ako. Ganon. Nakaplano naman. Nakaplano na. Okay. Saan mo dadalhin si Denise? Felix? Hello po. Oo. Saan kayo pupunta ni Denise? Saan mo ide-date? Dito na rin po sa Bukawi. Saan po dito Sandali. Tanungin natin, Denise, baka may request ka kung saan ka dadalhin. Sabihin mo na kay Felix. Ha? Sa akin naman po, kahit saang lugar naman pwede. Basta yung quality time, yun lang naman po yung hinahanap ko para sa aming dalawa. Yan. Kahit saan di ba? Saan ka makakakuha ng partner na ganyan. But then again, di ba, ito paalaala lang kaya Denise and kaya Felix. Alam nyo, sa pagmamahalan, talagang merong mga samaan ng loob dyan. Merong mga selusan, merong mga pagdududa. Pero kung iiwasan din natin, lalo ka na Denise, ang pakikinig sa mga sabi-sabi ng ibang tao.
mababawasan o hindi mabibigyan ng lugar sa ating mga kaisipan na merong pwedeng gawing kalokohan ang mga partner natin sa atin. Mas pahalagahan mo yung obserbasyon mo sa ikinikilos niya at yung sinasabi ng partner mo. Kapag ka ba sinabi ng partner mo na mahal kita at nandito ako para sa'yo, ginagawa niya naman yun. But just because meron nakapagsabi na sa ganung trabaho, marami raw mga nag-cheat. So kahit anong gawin ng partner mo, pagdududahan mo. 'Di ba? Hindi dapat gano'n, Iwasan natin ang pakikinig sa ibang mga tao. Mag-focus tayo doon sa sinasabi at sa ginagawa, ikinikilos ng ating partner na kasama tayo. 'Di ba? Mas mahalaga 'yon. Pero Felix, 'di ba? There's just no excuse. 'Di ba? Kapag ka ikaw naman ay in a relationship, kailangan merong effort, Kailangan merong panahon, merong oras na ibibigay tayo doon sa ating kapareha. 'Di ba? Kahit pa nga magkasaliwa ang oras ng ating mga pagkilos o ng ating hanap buhay, meron at meron talaga dapat na panahon na nandun lang para i-check, para kumustahin at para kausapin yung ating mga kapareha. Hindi pwede na wala na lang, pagod ako 'Di ba? Sige na lang, inaantok na ako Hindi pwede. Dahil mahirap kapag nakasanayan mo yan, diyan maraming mga nagkakahiwalay nang dahil sa, pwede pala ako mabuhay nang wala siya, no? Pwede palang, diyan na lang siya. Hayaan mo na, hindi naman nagre-reklamo wag tayo yung magre-respond lang kapag ka meron nang nangyayari. At wag na nating hayaan na reklamo ng reklamo yung jowa natin sa atin, 'di ba, na nagpatong-patong na yung sinasabi bago tayo gagawa rin naman ng paraan para maging maayos ang relationship natin. After all, ang totoong mga nagmamahal, mas maigi pa nga yung nagsasabi ng totoo kesa sa kinikim-kim ang inis, ang galit. Okay, kinikim-kim at bigla na lang pasasabugin sa harap mo, ayoko na. Goodbye. Kakayanin mo ba yon, Felix, kay Denise? Kakayanan nila. No, kakayanin, di ba? Kailangan may effort at ikaw din, Denise, kailangan may effort. Eto, basahin ko lang yung ilan sa mga reaksyon, Sabi ni Isadora Monteverde, masasabi ko lang, bago lang rin naman pala sa work itong si Felix, kaya medyo nangangapa pa siya sa oras niya. Dapat intindihin mo rin dahil sa work niya ay nakakasakal din ang selos. Intindihin mo na muna itong si Felix. Ayan, happy listening muna. Ayan sa Marikina 161 Rescue. Marikina Rescue Team. Sina Joseph Gallardo, maraming salamat po sa inyo dyan, sa pagtutok sa ating programa. Okay, Felix and Denise, ano na ang inyong heart decision? Mag-i-stay po sa relationship na meron kami. Yan. Ang ibig sabihin niyan ay yung letter A sa HEART, as in approve na approve. Diba? Tama ba ako? Apo. Denise, bumaba na yung kilay mo. Kanina kasi nag-uusap tayong umpisa para mataas yung kilay mo kanina Tama ba? Medyo po. Na-relax na yung noo nitong si Denise. Paano? Meron ba kayong mga gustong batiin? Baka may gusto kayong batiin ng Merry Christmas. Go ahead, Felix and Denise. Binabati ko po ng Merry Christmas ang lahat ng mga kapwa Pilipino. And mag-iingat po lahat lagi. Kakandidato ka ba sa mga susunod na panahon? Ikaw, Felix, meron ba? Binabati ko po yung pamilya ko na taga Bukana. Merry Christmas po. Oo. Okay. Denise, babatiin mo ba yung mga yung mga chismis sa'yo lagi? Kaya ka nagseselos kay Felix? Binabati ko rin po lahat ng mga nagchichismis sa akin.
sana all maraming time para makapag-chismis. Sana all maraming time para makapag-chismis. Okay, bahala ka dyan. Ayan, basta maligayang Pasko sa inyo at sa mga pamilya ninyo, Felix and Denise. And good luck sa date ninyo mamaya, ha? Apo, thank you po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Alam nyo, tama yan. Quality time. At yan din po ang pinapaalala sa atin. Ano? Kaya nga holiday itong mga araw na ito ng Kapaskuhan. Hindi lamang po para mag-celebrate, magpainom-inom dyan. Oo, magpataas ng kolesterol, ng blood sugar. Diba? Hindi lang ho yun. Oo, kailangan din yung we take a break, 'di ba? At bumawi tayo ng oras, ng panahon doon sa mga tao na medyo nakukulangan na ng oras na naibibigay din natin na kasama sila. Lalo na nga yung ating mga jowa, 'di ba? Yung ating mga mahal din sa buhay. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.